ang US daw gagawing impyerno ang China pag ginawa nila ito. Anong ginawa nila ito? Pag nilusob ng China ang Pilipinas, ang US, siyempre, gagawing impyerno ang China. Wow, magandang balita to mga guys, ha. So, ito ang atong bibigyan ng reaction video, no. Itong video na to, ito yung may init na balita. May init na balita tungkol sa West Philippine Sea. Alam nyo naman, ang West Philippine Sea, talagang gutom na gutom ang mga Chino dyan, no. Gustong-gusto nila lang kunin yung buong West Philippine Sea natin. So, ito may sinabi ang Amerika na gagawing impyerno daw ang China. So, itong bibigyan natin reaction video, no? Kung gusto nyo ng mga ganito mga reaction video, please kung bago pa lang sa aking channel, please like and subscribe na lang muna sa ating YouTube channel bago tayo mag-umpisa. And also, siyempre, paki-subscribe din kay Katuklas PH. So, sa kanyang video ito na ating bibigyan ng reaction. Okay? So, umpisa na natin, no, kung anong gagawin ng US sa mga Chino na to. Alam naman natin na sa bawat araw na lumilipas, mas lalong malala ang tensyon sa West Philippine Sea. Ang mga ganitong sitwasyon ay may posibilidad ng isang mas malaking epekto at maaring magtulak ng nakababahala sa peace and stability sa rehiyon ng Asia-Pacific. Yun. Sa isang statement mula sa Estados Unidos, sinasabi nila na hindi nila pababayaan ang Pilipinas kung sakali nga nalusubin ito ng China. Sa ating video ngayon, aalamin natin kung ano ang mga posibleng gawin ng Amerika at ano ang mga preventive measures na dapat gawin ng Pilipinas kapag sumiklab ang kaguluhan. Ang potensyal na pagkilos ng Amerika sa pagtatanggol sa Pilipinas ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng pagpapalakas ng mga alyansa at kasunduan sa pagitan ng mga bansa. Ang Amerika talaga, no, talagang sila, agresibo talagang tulungan ng Pilipinas, no. So, alam naman natin yan, no, simulat sa pool talaga. Talagang maasahan ng Amerika, no? Ito ay nagpapakita ng commitment sa peace and security sa rehiyon at pagtiyak sa kalayaan ng mga bansa laban sa anumang uri ng agresyon at pananakop. Dapat lang at nararapat lang dahil nagiging mas mapusok na ang China sa pag-aangkin ng mga teritoryo na sakop ng ating EEZ. Nariyan pa ang iba't ibang kaguluhan tulad ng away ng Ukraine at Russia, Israel at Iran, South Korea at North Korea, at China at Taiwan. Gayunpaman, ang pangako ng Estados Unidos, itong mga Chino talaga, no, ang daming kaaway na bansa, no? Nakakabwisit talaga ito ng mga Chino na to. Na ipagtanggol ang Pilipinas ay isang mahalagang hakbang sa pagpapalakas ng ugnayan at kooperasyon sa pagitan ng dalawang bansa, lalo na sa usapin ng maritime security at territorial disputes. Sa ilalim ng kasunduan sa pagtatanggol sa isa't isa, kinikilala ng Washington at Manila ang kanilang responsibilidad upang magbigay ng suporta at tulong sa kanilang mga kaalyado sa panahon ng pangangailangan. Kabilang na ang mga sitwasyon ng tensyon at conflict sa South China Sea. Halimbawa nito ang pangyayari ng bagong sagupaan sa Second Thomas Shoal sa pagitan ng Pilipinas at China, na nagdulot ng pag-aalala at pagtutok sa rehiyon, lalo na sa papel ng Estados Unidos bilang kaalyado ng Pilipinas. Ang pagkilos ng Estados Unidos na ipaalam sa China ang kanilang obligasyon sa Pilipinas ay nagpapakita ng kanilang determinasyon na panatilihin ang peace and stability sa rehiyon at patuloy na suportahan ang maritime security ng kanilang mga kaalyado. Ang presidente ng Amerika na si Joe Biden ay nangako na ipagtatanggol ng Estados Unidos ang Pilipinas mula sa anumang pag-atake sa South China Sea. Wow, talagang yung presidente ng Amerika talagang ipagtatanggol niya talaga ang Pilipinas. So magandang balita talaga to mga guys, no. Magandang balita ito para sa atin. Ito ay nagbibigay ng malasakit at suporta sa seguridad at soberanya ng Pilipinas.
Sa mga kasalukuyang regular na labanan at lumalaking tensyon sa rehiyon, ang suporta ng US sa Pilipinas ay isang malaking bahagi ng diplomacy at Yun. defense strategy. Ang Mutual Defense Treaty ng Yun. US at Pilipinas mula noong 1951 ay nagbibigay ng basehan para sa kooperasyon at proteksyon sa gitna ng mga maritime challenges at territorial disputes. Yun. Ang China, sa kabilang dako, ay patuloy sa pagbibigay ng tensyon sa rehiyon, kasama ang pagtanggi sa pagmamay-ari ng iba't ibang maritime regions. Ang mga hindi pagkakaunawaan sa South China Sea, kasama na ang mga aligasyon ng harassment at dangerous maneuvers mula sa mga barko ng China, ay nagpapakita ng kahalagahan ng pagtutok sa international laws, peace, at freedom of navigation sa mga maritime areas. Itong China na to, itong mga Chino na to, talagang hindi sila sumusunod sa mga international law. So ang kukulit talaga nila. No? Ang gusto na lang nila talagang kanilang batas lang. Talagang parang mga mukmapi talaga. No? Alam niyo yung mukmapi, tawag yun. Sa Arabic words yun, no? Mukmapi. Mga walang utak. Alam naman nila na may mga international law na sinusunod. Pinipilit pa nilang na yung kanilang batas ang masunod. Para mga ingot talaga, no? Trilateral defense cooperation at joint naval exercises ng US, Japan at Pilipinas ay nagpapakita ng pagkakaisa at kooperasyon sa pagpapalakas ng regional defense network laban sa mga posibleng banta at hamon mula sa China. Ang pagsusuporta ng US at Japan sa Pilipinas at sa bawat isa ay isang mahalagang hakbang Yun. sa pagpapanatili ng peace, security at stability sa rehiyon. Yun. Mapunta naman tayo sa what if kung sakaling ang atakihin ng China ang Yun. Pilipinas. Ayun na. Ano nga ba ang gagawin ng Amerika? Ayon sa mga eksperto, may mga instances na maaring gawin ng Amerika kapag may umatake sa Pilipinas tulad ng armed conflict. Isa ito sa pinakamalaking epekto ng pag-atake ng China sa Pilipinas. Yun. Ang ganitong kaguluhan ay maaaring magdulot ng pinsala sa infrastruktura, Yun. ari-arian, at mamamayan ng Pilipinas. Sa oras na mangyari ito, aasahan na natin na talagang gaganti ang Amerika Yun. para sa atin. Hindi lang Amerika, kundi ang buong mundo Yun. na may lihim din na galit sa China. Tingnan nyo naman once na nag-umpisa ng gulo ang mga Chino ito na dito na papasok ang Amerika para sila durugin ba. Hindi lang Amerika, halos buong buong mundo, halos lahat ng bansa talagang nabubwisit na sa sa mga Chino, di ba? Malamang sa malamang ay magtulungan sila para puksain ang China Yun. sa pamamagitan ng mga sandatang nuclear. Ayun, tingnan nyo. Galit na galit ang mga ibang bansa sa Chino. Talagang gustong-gusto na lang puksain na talaga. Yung talagang tunawin na yung mga Chino, no? So, naghihintay na lang to. So, naghihintay na lang na mauna ang mga Chino na magpaputok o manggulo. Tsaka siguro aatake yung buong mundo sa kanila. Naku, nakakatakot yan, Chino. Mag-isip-isip ka na. Magiging magulo ang mga magaganap at mapupuno ng pagkawasak ang lahat. Yon. Bukod sa pagganti, maari rin pagtuunan ng Amerika ang pagbibigay ng sanctions sa China para mapilayan ang ekonomiya nito. Yon. Sa pamamagitan nito, tiyak mapaparalisa ang kanilang ikinabubuhay. Kapag gumanti ang Amerika at ibang kaalyadong bansa, Yon. tiyak mag-aala impyerno ang sitwasyon ng China at maaaring magresulta sa humanitarian crisis sa kanilang bansa. Yon. Subalit ang magiging problema ay maaring madamay rin ang Pilipinas. Yon. Sa ganitong pangyayari, mahalaga ang koordinasyon at suporta mula sa iba't ibang sektor ng lipunan at internasyonal na komunidad upang maprotektahan ang bansa at mga mamamayan mula sa pinsala at magtulak ng peace building at conflict resolution upang maiwasan ang malalim at matinding kaguluhan. Yon. Ang sunod na tanong, dapat bang pagkatiwalaan ang Estados Unidos? Well, sa totoo lang, ang pagkakaroon ng tiwala sa isang bansa ay isang mahalagang aspeto
sa international relations, lalo na sa pagtukoy ng mga partners at allies sa mga pandaigdigang ugnayan at kooperasyon. Hindi rin naman tayo Yes, kung ako tatanungin kung pagkakatiwalaan ng US or Amerika. Kung ako pagkatiwalaan mapagkakatiwalaan ng Amerika or US pagdating sa ganyang mga senaryos, pagdating sa mga ekonomiya at sa pagtulong, lalong-lalo na sa paggera na, no. Kasi ng Amerika talagang superpower sa buong mundo eh. Kaya may tiwala talaga ako. So pwede rin kayo mag-comments diyan o mag-react diyan sa baba para malaman din ng taong bayan, no? Sigurado kung ano nga ba ang layunin ng Amerika sa pagtatanggol sa atin. Maganda man ito o hindi, ang pagtatanggol sa atin ng Amerika ay mas ligtas kumpara sa ibang bansa. Yun, oo. Pero kung ako ang tatanungin, maganda naman ang relasyon ng Pilipinas at Amerika, kaya malaki rin ang tiwala ko na hindi nila tayo pababayaan. Tingnan mo, pati si Katuklas PH, malaki din tiwala sa Amerika, no? At saka, ang Estados Unidos ay may mga treaty obligations sa mga bansa, kabilang ang Pilipinas, sa ilalim ng mutual defense treaties. Ang kanilang track record ng pagsuporta sa kanilang mga kaalyado at partners ay isang mahalagang bahagi ng tiwala na binibigay sa kanila. Maganda rin dapat talaga magtiwala tayo sa US. Rin naman ang ginagawa ngayon ng administrasyon sa pangunguna ni Pangulong Ferdinand Marcos na nagdulot ng mga pagbabago at pagpapanatili ng ugnayan ng bansa sa international community, lalo na sa Estados Unidos. Ang pagsulong ng China sa Asia-Pacific region, particular sa South China Sea, ay nagdulot ng pag-aalala at pangamba sa mga kaalyado ng Estados Unidos, kasama na ang Pilipinas. Ang patuloy na tensyon at conflict sa usapin ng territorial disputes sa South China Sea ay nagpapakita ng pangangailangan ng solidong ugnayan at kooperasyon sa pagitan ng mga bansa, lalo na sa aspeto ng defense at security. Sa trilateral summit sa pagitan ng Estados Unidos, Japan at Pilipinas, lumalabas na ang pagtataguyod ng mutual defense at commitment sa pagtatanggol sa isa't isa ay isa sa mga pangunahing agenda. Ang pagtatanong kung dapat bang ipagtanggol ng Estados Unidos o Pilipinas ay nagpapakita ng kahalagahan ng Mutual Defense Treaty sa pagitan ng dalawang bansa. Ang kasunduang ito ay nagsasaad na ang bawat bansa ay obligado na magtulong-tulong at sumuporta sa isa't isa sa panahon ng pangangailangan, lalo na sa anumang armed attack laban sa public vessels, aircraft, armed forces at Coast Guard. Ang South China Sea ay isang napakahalagang bahagi ng maritime domain sa rehiyon ng Asia-Pacific kung saan nagaganap ang maraming mahahalagang kalakalan, militarily activities at territorial disputes. Ang rehiyon ay may malawakang sakop at importante sa mga ruta ng kalakalan mula sa Silangang Asya patungong Europa at Gitnang Silangan, na nagbibigay ng milyon-milyong dolyar na halaga ng goods na dumadaan taon-taon. Ang pagpuna ng White House sa gawi at asal ng China ay nagpapahayag ng kanilang stand sa pangangalaga ng peace, stability at security sa rehiyon. Ang ganitong klaseng agresibong gawi at pag-uugali ay hindi lamang nakakapukaw, kundi maaring magdulot ng hindi pagkakaunawaan at mas lumalalang tensyon sa pagitan ng mga bansa sa rehiyon. Sa pamamagitan ng pagkondena at pagpapahayag ng pag-aalala, ang White House ay nagpapakita ng kanilang positibong stand sa pagtutol sa paglabag sa international norms at pagpapanatili ng respeto sa demokrasya, freedom of navigation at peace sa rehiyon. Ang masusing pagsisiyasat at diplomasya ay ang mahalagang hakbang sa paglutas ng mga ganitong uri ng pagkakamali at conflict sa international sphere. Sa isang potensyal na paglusob ng China sa Pilipinas, ang pangyayaring ito ay dapat maging paalala sa mahalagang kahalagahan ng peace, security at stability sa rehiyon ng Asia-Pacific. Ang posibleng kaguluhan at tensyon sa pagitan ng dalawang bansa ay nagpapakita ng pangangailangan ng maingat na pagtutok sa diplomacy, conflict resolution, at mutual understanding. Sa huli, ang pangyayaring ito ay nagpapakita
ng mahalagang papel ng diplomacy, dialogue at cooperation sa pagtugon sa mga hamon at banta sa peace and security sa rehiyon. Ang pagtitiwala sa makabagong mga proseso at diskarte sa pag-handle ng international conflicts at tensions ay magbibigay daan sa mas mapayapang solusyon at pag-unlad para sa lahat ng mga bansa na sangkot. Dapat mas lalong palakasin ng Pilipinas ang kanilang sandatahan para walang mga bansa ang umapi sa atin. Mahalagang pagtuunan ng gobyerno ang pagbili ng mga armas tulad ng fighter jets, combat vessels at mga missiles. Gamit nito tiyak na magiging bihasa ang mga sundalo sa paggamit na maari rin nilang magamit sa mga misyon sa loob man o sa labas ng bansa. Hindi talaga matatapos ang panghaharas ng China. Ang dapat gawin ay maging handa sa anumang mangyayari sa hinaharap. Tama nga naman, no? Tama. Kailangan talaga magkaroon tayo ng ng malalakas na mga panggera. No? Wala tayong mga ganyan, kundi mga lang tayo, mga mahihinang klase yung mga ating military assets. Kaya tayo binubuli ng Chino, no? Binubuli. Kumbaga kinakayang-kayanan lang ng Pilipinas kasi nga alam nila na walang kapasidad ng Pilipinas na magtanggol sa kanilang sariling bansa kasi wala tayong kagamit-gamit na mga latest o mga makabagong gamit. Kaya ganyan, binubuli-buli na lang tayo, tinaagawan ng mga teritoryo. Ay nako, kawawang Pilipinas. So, pero naman, kahit nandyan ang US, tutulong, pero kawawa pa rin ng Pilipinas, no? So, kailangan talaga magkaroon tayo ng matinding armas o magpalakas pa ng military. Ayun ang solusyon dyan para hindi na tayo binubuli. Okay, no? So okay, hanggang dito na lang tayo mga guys, no? Kung nagustuhan nyo mga ganito mga reaction video, please kung bago ka pa lang sa aking channel, please like and subscribe na lang muna sa ating YouTube channel bago tayo magsara. Okay?